umaga ulit mga kapuso. Oras po natin. Tama yung mga orasan. 5:35. Paalala po, may klase ngayong araw maliban sa Batangas kung saan special non-working holiday pero magiging maulan pa rin. At para sa kumpletong ulat panahon, narito muli si Mang Tani. Good morning ulit, Mang Tani. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Good morning, Susan. Good morning po ulit mga kapuso. Ibinabana ng Pag-asa ang lahat ng public storm warning signal sa bansa habang patuloy na gumagalaw ang Typhoon Henry papalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng Pag-asa ang mata ng bagyo sa layong 360 kilometers dyan po sa may north o hilagan ng Basco, Batanes o dyan sa may vicinity ng Nantou County dyan sa Taiwan. Natatakpan po yan ng ulap at nananatili sa 130 kilometers per hour lakas ng hangin nito mula sa gitna at bugsong aabot naman sa 160 kilometers per hour. Bumagal ang galaw nito sa 20 kilometers per hour pa northwest. At base sa forecast track ng Pag-asa, ngayong umaga inaasahan na lalabas ng PAR ang bagyo at sunod na tutumbukin nito ang southeastern China. Tanong ng I Am Ready Facebook follower na si Razel Padrique, bakit karaniwang sa China o Japan pumupunta yung bagyo pagkatapos itong dumaan sa Philippine Area of Responsibility? Karaniwang pahilaga talaga ang galaw ng bagyo, Razel. Naiiba lang ito dahil may mga malalaking weather system na nasa paligid nito at kapag nasa loob yan ng PAR, posibleng tumungo yung bagyo sa iba't ibang bansa tulad dyan sa Vietnam, dito sa may China, dyan sa may Korea o kaya ay sa Japan. Dahil lupa ang pupuntahan nito, karaniwang humihina na yung bagyo pagdaan sa mga nabanggit na bansa dahil wala ng moisture na makukuha siya. At bumalik tayo kay Henry, patuloy na pinalalakas ng Typhoon Henry ang hanging habagat at magiging maulan pa rin dito sa Luzon, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi, yung Ilocos Region, itong mga probinsya ng Bataan, Zambales, pero mas kakaunti na lang yan kumpara sa kahapon. Pero meron pa rin malalakas pansamantala, yan yung kulay pula at kulay dilaw. At dito sa Metro Manila, mataas pa rin ang posibilidad ng pag-ulan at thunderstorm mula umaga yan hanggang sa gabi. At ganyan din ang inaasahan natin panahon sa mga susunod na araw, Huwebes, Biyernes, pero pagdating ng weekend, bahagyang gaganda yan. Pagdating ng Lunes, posibleng meron uling mga pag-ulan. Hanggang katamtamang pag-ulan at thunderstorm din ang maaaring maranasan dito sa Visayas, lalong-lalo na dito sa may western section. Ganyan din ang maaaring maranasan sa malaking bahagi ng Mindanao, may mga pag-ulan dyan sa Zamboanga Peninsula hanggang dito sa may eastern part. Nananatiling nakataas ang gale warning ng Pag-asa sa lahat ng seaboards ng Luzon, mula yan sa western, eastern hanggang dyan sa southern at western seaboard ng Visayas. Posibleng umabot sa hanggang 5 metro ang taas ng alon doon dahil pa rin sa malakas na hanging habagat. Patuloy namang binabantay ng Pag-asa ang isang low pressure area. Nasa labas naman ng PAR at ayon sa ahensya, may posibilidad na na maging isang bagyo. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.